Marami sa atin hanggang ngayon na pumapasok sa isang relasyon na iniisip natin madali lang yung pagsasama. Madali lang na pumasok sa isang relasyon, madali lang na magpakasal, madali lang mag-asawa, madali lang magkaroon ng pamilya, di ba? Tapos pag nandito na tayo sa loob ng isang relasyon, kadalasan naiisip natin na bakit ba ako pumasok sa ganito? Bakit ko ba pinili ito? Bakit ko ba ginusto tong taong ito? Without knowing na ang isang relasyon talaga, dapat natin pinaglalaanan ng oras, panahon, at syempre ng sakripisyo. Kaya in this video kapatid, pag-uusapan natin kapatid yung mga bagay na makakatulong sa'yo sa relasyon nyo. Kung isa ka sa mga nasa relasyon, nakasal na kayo o mag-boyfriend, mag-girlfriend pa lang kayo, para sa itong video na ginawa ko ngayon. Kaya ako interesado ako malaman kung ano-ano yung mga tips na babanggitin ko dito. Tara kapatid, pag-usapan natin yan. Just keep on watching. Hi, I'm Gary Opimo at gumagawa ako ng mga videos na katulad nito para matulungan ka na maging best version ng sarili mo at may bigay mo yung best self mo syempre sa taong mahal mo. Kaya kung bago ka pa lang dito sa channel ko, please consider liking this video. Hit the subscribe button and the notification bell para lagi kang updated sa mga videos na katulad nito na i-upload pa natin sa inaharap. So wala nang paligoy-ligoy pa kapatid. Unang tip para magtagal yung pagsasama nyo, magstay sa'yo yung partner mo, ay yung lagi mong iisipin na relationship is a choice. Kasi kapatid, yung isang relasyon ay hindi lang yan sa pagsasabi ng yes o I do sa simula lang, kundi sa pagpili yung dalawa sa isa't isa every single day. At may mga araw, may mga pagkakataon na medyo nakakapagod, nakatamad, feeling mo hindi mo gustong mag-effort, feeling mo hindi gustong kumilos, feeling mo hindi mo gustong magpakita ng pagmamahal sa taong mahal. Pero lagi mong tatandaan kapatid na ang love ay commitment. Hindi lang yan basta feeling. Kasi hindi naman everyday mahal natin yung taong mahal natin, di ba? Hindi naman everyday sobrang grateful mo na kasama yung taong mahal mo. May mga pagkakataon at oras din na napapagod ka, na-stress ka, natotoxican ka. Diba? Hindi lang sa partner mo kundi sa mundo na ginagalaw mo. At when that day comes kapatid, make sure na pipiliin mo maging pasensyoso, mas maging understanding, at higit sa lahat, mas maging tao na pipili sa partner mo through ups and downs ng relasyon nyo. Ikalawa, yung hindi mo dapat kinakalimutan na ilabas din yung partner. O sometimes kapatid, nagkakaroon tayo ng sitwasyon na wala tayong budget, wala tayong oras, wala tayong panahon na ay pag-date pa, mas focus ka sa pangarap mo, di ba? Pero kapatid, lagi mong tatandaan na partnership yung pinasukan mo. At kung nararamdaman mo yun, pwede mo yung i-open yan sa kanya. Pero wag mong iaalis sa isipan mo na magiging parehas kayo ng nararamdaman. Kasi hindi porke kayo na o kasal na kayo, nag-I do na kayo sa isa't isa, nangangahulugan na okay lang maging kampante, na okay lang maging relax. Kasi yung buhay talaga, pwede maging busy yan sa trabaho, sa responsibilities, o sa mga bata na supling na meron kayo, di ba? Pero yung kahalagahan ng bonding time yung dalawa, date nights, o even moment alone yung dalawang mag-partner, kahit sa labas ng bahay o sa loob, yan yung dahilan para mas maging connected kayong dalawa sa isa't isa. Kahit kasi kapatid, yung mga simpleng walking together lang sa labas, ganyan, pag-inom nyo lang ng magkasama ng coffee, ganyan. Minsan yan yung mga bagay, mga simpleng bagay na nagpapaalala sa inyong dalawa kung paano nyo nagustuhan yung isa't isa, diba? And that cause kapatid para mas mag-deeper o mas widen yung connection yung dalawa para mas magtagal inyong pagsasama. Ikatlong bagay, yung mga maliliit na bagay na nabanggit ko, it matters a lot. Minsan iniisip natin na yung mga magagarbong regalo sa partner natin, yung mga bagay na dream nila na maibigay natin sa kanila, ay agad natin maibibigay sa kanila. Akala natin pag nagawa natin yun, okay na eh. Akala natin forever na magiging masaya yung pagsasama nyo kapag nabigyan nyo siya ng fancy gift or ng mga grand surprises, di ba? Well, to be honest, okay lang naman yun. Normal yun at nakapagpasaya rin yun, nakapagpa-surprise din yun sa taong mahal natin. But alam mo ba na yung mga small daily efforts na ginagawa mo para sa partner mo, yun yung mga bagay na magpapaligaya, magpapasaya, magpapatatag ng pagsasama yung dalawa. Halimbawa, yung kapag magkakape ka sa umaga, isasama mo siya, gagawa mo siya ng coffee, gagawa mo siya ng breakfast, di ba? O yung mag-text ka sa kanya ng mga sweet messages, di ba? Kahit yung habang nanonood kayong dalawa ng movie, hahawakan mo yung kamay niya,
Yung mga simpleng bagay lang na yan ay talaga namang mas nagbibigay ng pagmamahal, nagpaparamdam at nagpapakita sa kanya ng importansya kaysa sa mga fancy gifts, di ba? Sa mga expensive gifts, di ba? Kung afford mong gawin yun, walang problema. Pero mas ma-appreciate ng taong mahal mo yung gesture, yung pagmamahal mo kung mas nararamdaman niya yan through you at hindi sa mga regalong binibigay mo sa kanya. Ika-4, lagi mong tatandaan na ang pag-aaway ay normal, pero kung paano ka babawi sa pag-aaway, yun yung mahalaga. Sa relasyon, mapakasal man kayo o boyfriend pa lang kayo, disagreements o yung misunderstanding happens. Pero alam mo ba na kung paano ka babawi dun sa pagkakamali na nagawa mo, yun yung magpapatibay o magpapatatag ng relasyon nyo. Kasi it will make a lot of difference sa pagsasama nyo. Imagine kapatid, nagkaroon kayo ng disagreement sa isang bagay na pinili mong hindi sumigaw, pinili mong hindi siya awayin in front of the people na mahalaga para sa kanya. Instead, nag-focus kayong dalawa sa pagresolba ng problema. At hindi nyo kinakailangang sisihin ng isa't isa, atakihin ng mga masamang bagay yung isa't isa. Diba? Ano sa tingin mo mangyayari sa pagsasama? Tingin mo ba mas lalala yung away, yung misunderstanding, yung disagreement? Siyempre hindi, diba? Mas titibay, mas tatatag yung pagsasama nyo. Lalong-lalo na kapag narinig mo na sa taong nagkasala sa'yo, na mahalaga para sa'yo, yung salitang, I'm sorry, di ba? Kasi mas better tong words na to na marinig sa taong mahal mo na nagkasala sa'yo kaysa sa magtitiisan kayong dalawa sa isa't isa. Mas masarap na lang pakinggan yung, tara, ayusin natin to. Tara isip tayo ng paraan para masolusyonan to. Kaysa sa ililihim yung dalawa, yung galit, yung nararamdaman sa isa't isa. Kaya learn to say sorry and make up for your mistake. Ika-5, wag mong hahayaan na yung mobile phone yung dalawa, yan yung mag-replace ng conversation. Sa totoo lang, sa panahon ngayon, napakadali ng mag-dive deeper sa social media, di ba? Yung tipong halos na hindi mo na namamalayan yung oras sa kakascroll mo, kakalibang mo sa sarili mo. At 80% ng buong araw mo, nauuwi na lang sa entertainment dahil sa nangyayari sa'yo, di ba? Na hindi mo na nakakausap masyado yung partner mo, hindi mo na nabibigyan ng pagkakataon o panahon yung partner mo na mag-bonding kayo, magkaroon kayo ng deeper connection dahil sa pag-focus mo sa kung anong meron ka sa social media. Pero wag mong hahayaan kapatid na mangyari yan sa pagsasama. Don't let it ruin your marriage, your relationship, kapatid. Lagi kayong magkaroon ng oras para i-set aside yung phone para magkaroon ng free time to talk, diba? Free time to laugh. Free time to truly understand and communicate with your partner. Hindi naman siguro masama kahit 15 minutes lang ng uninterrupted, hindi napuputol na maayos na conversation with your partner. Kasi kapag nagagawa mo to every single day, garantisado kapatid na magpapatibay na to sa pagsasama niyong dalawa. Magiging rason para manatili kayong dalawa sa isa't isa. Hope magawa mo yun. So, kung tulungan ko kayo dito sa video na ginawa ko ngayon, please help me share this to your loved ones na posible rin natin matulungan ng video na para nakatulong na kayo sa kanila, nakatulong na rin ako sa kanila. Sa lahat pala ng OFW viewers natin at sa mga viewers natin na patuloy na nanonood, sumusubaybay at sumusuporta sa bawat video na ginagawa ko, maraming salamat po sa palagi niyo, panonood at pag-support. Kung bago ka pa lang dito sa channel ko, please consider liking this video, hit the subscribe button and the notification bell para lagi kang updated sa mga videos na tulad nito na i-upload pa natin sa inaarap. So, hanggang dito na lang mga kapatid. Maraming salamat ulit sa panonood. I hope to see you all on my next vlog. Ingat ka din palagi kapatid. May God bless you and always protect you. Peace. Whenever your heart is broken